mayaman, pantay-pantay. So, yung matitikman ng mayaman ay matitikman ng mahirap. Ganon din ang middle class. Sapagkat yan po ay talagang pipilitin natin na kakaibang ospital o bagong ospital ng Maynila. So, again naman, bilang pagpapatuloy, no, ay kanina, in-inspection natin, no, yung ating malapit ng i-ground break na sa may South Cemetery, yung ating itatatag na bagong Muslim Cemetery. Ayan, kasama natin mga konsehal sa 6th District at nagpunta tayo doon sa isang bakanting lote na inaayos na nila Engineer Andres at kasama rin natin si Vice Mayor Hani Lacuna. Alam nyo, sinama ko yung mga konsehal doon sa Hospital ng Maynila, 5th District yun, ito namang mga sa District 6 naman, no? The reason behind, gusto ko pong malaman nyo mga kababayan, lahat yung mga pangarap ko na yan para sa inyo, hindi po yan maisasakatuparan kung walang batas. At ang katulong natin dyan ay ang ating Vice Mayor na si Hani Lacuna at ang ating mga konsehal. So I want them to see yung pagsisikap din nila na makinig sa atin at makiayon sa ating plano para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Okay. Now, moving on. Sa awa ng Diyos, maraming salamat City Engineer Andres at DPS Kenneth Amorao sa ating mga empleyado. Nalinis na po ang A. Linaw Street at Escoda. Nako mga kababayan, nakita niyo po yung recto dati. Wala pong sinabi yun. Talaga, sobrang dugyuto talaga. Yung Imbornalo, tinapala na ng semento. 12 years. Ngayon, naibalik na natin sila sa loob at hindi na papayagan magtinda sa labas. Dahil magiging unfair ang syudad ng Maynila kapag pumayag tayo na may tindahan sa labas tapos may nagtitinda sa loob na kung saan ay hindi na sila mabebentahan. Sila po ay pinasok natin lahat sa loob doon sa bagong gawang palengke na nakita nyo a few months ago. Now, magiging full blast ngayon ang construction ng second part. Para yung pansamantalang inilagay natin sa second floor, katulad ng pangako natin sa kanila, ibababa natin sila sa ground floor. Para yung wet and dry, lahat nasa baba para mabilihan ng taong bayan at malinis na pamilyang bayan ng mga taga San Andres, taga Anak Bayan, no? Taga Paco. Yan. Yan po. Pakita mo nga, Julius, yung mga Imbornal. Hindi humadot-dot yung Imbornal. Saka yung alam nyo, I hope kumain na kayo, no? I hope pasensya na kayo, but yun ang totoo eh. Para may patay na daga lagi kahit saan ka umamoy. Ang malungkot to dyan, pamilyang bayan yan eh. Kaya nga nagka-COVID eh. Mga virus na yan dahil sa dumi. Ngayon, kahit papano, nalis sila, pinasok sa loob. Ngayon, kalsada na ulit, after 12 years, ang Linaw. Pero hindi po doon magtatapos yun. Ang ginagawa ko natin for the past 3 days, dahil hindi ko matapos-tapos eh, nilinis yung ibabaw, lahat ng kadugyutan doon, inalis nila lahat ng mga obstruction, pati putik, lahat. Tapos, it's been 2 days, dinideklago lahat ng drainage system.
na mala alkitran na po. Talaga pong literal na matigas. Tapos ano na tayo, bundling, yung mga salasalabat na kuryente, no? At pagkatapos, kahapon, ayan, tingnan niyo po yung basura. Hindi, sa ano yan? Iba yan, hindi yan, Julius. Hindi yan yung picture. Yan yung sa ano yan eh. Yung nakuha natin sa ilog. Yung mga bangketa, na durog-durog, pinix na ho kahapon ng engineering. So, ngayon, pati ho yung poste na tumba, nakita yung nakatumba, wala na po. Ayan, tapos nag-bundling ho tayo. Ayan. Nakita niyo yung flooring ng maniniwala ba kayong kalye yan? Yung nasa flooring, pag tinignan ninyo? Ako, pag nakita niyo yung mga basura dyan, Diyos ko, yung putik, tapos yung mga semento na yan na maninipis, ang ilalim po niyan, drainage. Kaya, talaga, Diyos ko, lahat ang uri ng kadugyutan. Talaga naman. Pero, maraming salamat sa kooperasyon ng ating mga vendor. Nakapasok na sila, malinis. Natutuwa nga ako doon sa ibang vlogger. Talagang pinasok nila yung bagong palengke. Pinapakita. Tingnan niyo po, hindi lumubog yung pangsandok nila. Kaya gumamit po tayo dyan ng mga Ayan, yung hawak nila. Suction machine. It's been 2 days now. At pagkayari po niyan, pipilitin natin na matapos at mapinish yan, mapabelo. Ibebelo natin yung kalsada na yan. Pag halubak-lubak, di ba, pinakikinis. Hindi ko po titigilan yan. Talaga ho. Nako, Diyos ko. Kulang dyan tayo matulog. Sabi ko sa ating bangay, no. The people of Paco deserves a clean environment. Walang alam mo yung bantot, yung araw-araw nilang naging pamumuhay yun. Hindi mo naman masisisi yung mga vendor, although talaga may kakulangan sa vendor, portion nila sa disiplina, kasi wala naman silang choice. Inilagay sila sa kalye dati. Kaya lang, lahat ng bagay ay may tuldok. No? At yan ay immediately, although they were informed naman, modesty aside, and properly coordinated, mas maayos sila doon, at sisiguraduhin natin na lahat na nagtitinda sa loob ng palengke ay walang makakalaban na tindahan sa labas. Kailangan makapapasok ang tao, makadadaan ng sakyan. We'll show you anong ibig sabihin ipapabelo ko yung buong Skoda at saka buong A-Linaw. In a few hours. Sabi ko sa inyo, hindi tayo matutulog hanggat kaya natin, no? Kaya sa mga taga-Paco, I'm happy for you. Sa mga vendor, masaya po ko para sa inyo. Malinis na ang inyong panindahan. Isa na lang ang hiningi ko. Pumasok kayong malinis. Pag nagsara kayo, linisin nyo din. Huwag nyong hayaan na maging dugyot yung hanap buhay niyo. Sayang. At yung mga mamimili, they deserve a clean product or produce or meat. No? Kaya iingatan po ninyo. Kasi pagkain ng taong bayan niya. No? So, yan po. Naganap sa A-Linaw at may update pa kami dyan sa inyo. Siguro in a few hours, no? Okay. In our continuous effort, in our own little way, to really clear, alam nyo, since July 1 last year, no? Hindi naman kaila sa inyo, we've been clearing a lot of roads of any type of obstruction, no? At awa ng Diyos, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung buong Divisoria, yung Recto, di ba? Juan Luna, Soler, ano sabi ko sa inyo, di ba meron akong commitment sa inyo? Hindi na mababalik yun.
sa dating kadugyutan. Yan ang kompromiso ko sa inyo. O, ngayon, inakap naman natin yung iba, ng mga nangawala sa rekto, ng mga taga-Batang Maynila, no? Dito sa Ilaya, o sa Tabora, o sa Carmen Planas, Elcano, Santo Cristo, o yan, dyan sa mga peripheral na yan, or perpendicular road to Divisoria. Awa naman ng Diyos, hindi naman pa rin sila nakakabot. Non-negotiable. Lahat ng may daanan ng jeep. Dahil ayoko mahirapan yung mga lolo't lola ko na kapag sumasakay ng jeep, nakakating trip. At awa naman ng Diyos, sa tulong na rin ng ating mga enforcement unit, mag-iisang taon na tayo. Lapit na mag-isang taon. Hindi pa rin sila, kaya sabi ko sa inyo, pag nabalik ang rekto, Juan Luna, Soler, nalagyan na ako. Yan ang deal ko sa inyo. Kaya hindi po yan makakabalik. Ngayon, bilang pinairal naman natin yung pagiging makatwiran, binigyan natin sila doon sa dati nilang pwesto sa looban nang hindi sila nakakapamerwisyo ng kapwa. Pero may incidenteng nangyari at one time, nag-surprise visit ako at 5:30 in the morning. At nakita ko yung Ilaya Binondo side na tambak ng basura. Kaya pinatigil natin lahat sila doon. Bilang paalala na baka akala nila hindi seryoso ang gobyerno. Ngayon, sabi ko, lilinisin natin, ganun din. Ano yun? 200 trucks yatang plastic ang nakuha sa Imbornal doon. Tapos inispalto natin, tapos inabot ng COVID. No? Ang sabi ko, ibabalik ko naman sila. Pinenalize, para bang palong tatay. Pinalo mo lang sa puwet, tigas ang ulo mo. Yun. Ngayon, bibalik natin sila, pero iba na. Kaya makikita ninyo sa Ilaya Binondo ngayon, in fact, dito sa City Hall, yung nakikita nyo yung mga tindahan dyan ng chicha, lugaw, lumpia, banana Q, mga grocery item, nandiyan sa ilalim ng LRT. Lahat sila may stall na. At social pa. Meron na silang Paymaya. Yung machine, pwede ka magbayad ng credit card, debit card, o Paymaya card. May dignidad sa... talaga sabi ko nga sa inyo, talo mainip eh. Ayan. Yan, meron yan dito sa City Hall. 6 yan. Ngayon, sila, nagbabayad na ng buwis. Paano po? Etneb sa umaga, etneb sa hapon, pako rin sa araw, times 30 days, 1-2. Tapos may resibo pa sila ng gobyerno. Tapos may sarili pa silang ilaw. Hindi na sila MEMA. May may-ari ng Meralco. Na nagbabayad, taong bayan. Hindi na, may sarili silang kontador. Pero gusto nila ipa-aircon yan, okay lang, dahil ibabayad naman sila, may submeter sila. Disente. Tapos yan, nasasara yan, bakalo yan eh. Nasasara yan, nagiging bodega. So, hindi na sila magtutulak ng kariton, na iuwi mga paninda nila sa gabi, isa sidecar, ikukuliglig, panik-panaog, araw-araw. Yun. Yan, umpisa na sa City Hall yun. 6 yun eh, yung nabigyan dito. Yung mga matatanda na nagtitinda dyan. Sinabi ko naman sa kanila gumilid sila, may programa ang gobyerno sa kanila. Nung naniwala sila sa atin, ayan, ayan, may Paymaya na. Ayan po. Tingnan po ninyo. Kayo na po ang humusga. Tingnan nyo po yung picture niyan. Picture speaks 1,000 words. Kayo na po. Dating tinda niya nasa sidecar, nasa kariton. Pag gagabi, isasara lang yan. Ang bigato ng lock niyan. Hindi ho talaga matotolonggis yung ating mga vendor. Disente, may espasyo, hindi nakakasagabal, medyo may sanidad. Tindera ka pa rin sa kalye, pero may dignidad. No? Yun din ang pangarap ko sa mga taga-Ilaya. Balik mo doon sa Ilaya. Tingnan mo. Ayan, sa Ilaya. Tingnan nyo, ayan yung kontador. Ayan, bodega sa ilalim, panindahan sa ibabaw.
O tapos, halimbawa, may protection pa ho yan sa mamimili. Alam nyo bakit? O halimbawa, natulongges kayo na nagtitinda sa mga consumer, no? O malalaman nyo kung saan kayo bumili. Bakit? May number ho yung stall. Kaya alam ninyo, kung may babalikan kayo. Halimbawa, nabudol-budol kayo. Yung bilang ang mas mabilis pa yung daliri sa bibig, no? O yun, merong mga ganon. O may mababalikan kayong store number. May protection sa consumer. Decente ang pagtitinda sa kalye. Ibalik mo doon sa Ilaya, Julius, yung picture sa Ilaya kanina. Ito yan, dito yan. Hindi yan Ilaya, dito yan sa City Hall. Tingnan nyo naman, o, di ba, may taxpayer na siya, o. O wala nang kay Eddie, saka kay Patty. O, di ba? Hindi, yung isang picture na mahaba, Julius, yung para makita ng utaw. Hindi, yung picture na mahaba, yung puro stall. Kanina, meron ka eh. O, ipakita mo nga sa mga kababayan natin. O, ayan. O, stop mo dyan, ha. O, ayan po. Tingnan ninyo, ha. O. May espasyo. O, may espasyo. May bodega. Nalalak. May ilaw. May kontador. Ha? Tapos, taxpayer na sila. O, ang bayad do dyan. O, sa gobyerno. Ha? Etneb sa umaga, etneb sa hapon. Tako rin sa araw. O, 1 to rin ang bayad nila. O, dati ang bayad nila nung araw, 500 isang araw. 300 isang araw. Kasi meron para kay Eddie, saka kay Patty. O. O tapos, sigaan yan. Kanya-kanyang tapang yan. Yung mas medyo may dibdib, mas malapad ang mas malapad ang tindahan. Oh. Tapos hanggang langit. Hanggat kayang abutin. Alam mo ba yun? Alam mo ba dyan sa anong araw dyan? Pader na bebenta. Oh. Oh, yan. Stop mo dyan, Julius. Stop mo yan. Oh, ito. Kasi may mga concern ng tao. Sasagutin natin. Para wag niyo nang alam ko may mga urot ngayon na umiikot dyan. Ha? Sasagutin natin isa-isa. Baka yung mga meron kayong katanungan, O, dito, marami kasi mga nanguurot ngayon, mga kababayan. Mag-iingat po kayo. O, kasi, kung sila, yung mga vendor, magbabayad na sa gobyerno, meron ng pagkilala ang pamahalaan sa kanila. Tama ho ba? Pangalawa, ang tanong, nagbayad ba ang vendor sa Ilaya to basta tayo walang question, walang rekto, walang soler, walang wanluna. Wala yan, non-negotiable yan. Ulit-ulitin ko sa inyo, sumpay man sa bato. Pag nakabalik yung mga yan, nalagyan na ako. Ulit-ulitin ko yan. Pero ito, yung looban, walang biyahe ng jeep. Okay. Tanong yung espalto, buhay pa, 8 buwan na ata natin yung espalto yan, tingnan mo. Sige. Tanong, nagbayad ba ang vendor sa stall? Unahin natin tanong ganito. Magkano yung stall? 40,000 pesos. Ang isang stall. Yan, isang ganyan. 40,000 pesos ho yan. Bakal sa bakal ho yan eh. Plus sticker. 40,000 pesos. Tanong, nagbayad ba ang vendor para makapwesto? Nagbayad ba siya ng stall? Ang sagot, hindi. Walang bayad. TY. Ang may-ari niyan, gobyerno ng Maynila. Hindi ang pag-aari ni Eddie at ni Patty. Bakit? Para pag nagdugyot, yung tindera, layas na siya. Bigyan natin sa iba. Tama ho ba? Pero ho ba yung mga kababayan? May kuryente. Taxpayers money ba magbabayad? Hindi rin po. Ayan po, yun, nakita yung tubo. May sarili silang kontador. Pwede silang magbukas sa gabi. I don't mind. Kung may bibili. So, nasagot ko na siguro ibang katanungan ninyo. Pangatlong tanong. Sino magtitinda dyan?
Eto na. Dito na may mga kumukuluang puwet. Oo. Ha? Oh, siyempre, maraming naalis diyan. Opo. Marami pong naalis diyan. Oh, na hindi taga Maynila. Lahat ng magtitinda diyan puro taga Maynila. Oh, 'yun, maliwanag 'yun. Pasensya na. Wala akong magagawa. Ang obligasyon ko po ay sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. At yung kaayusan ng Maynila. Okay. O, sunod na tanong. Yorme, meron to mga kababayan. Ano nyo na to? Antabayanan nyo na. Yorme, nahaharangan kami. Yung mga paninda daw, yung mga may tindahan sa dingding. Kalokohan po yun. Alam nyo bakit? Nung araw pa may harang nga dyan. Di sila nagre-reklamo O, kita nyo mga kababayan. Ito. Isang espasyo. Isang pwesto. Ang laki ng espasyo sa pagitan. Tagos-tagos. Patas-patas. Walang malakas, walang mahina. Pantay-pantay. Walang mayaman, middle class, o mahirap na vendor. Pantay-pantay. Ang pagtingin ng pamahalaan. Ito pa. May tanong din dyan. Yorme, hindi na kami mapapasok sa loob. Sa pasilyo. Hindi rin totoo yun, mga kababayan. Noon pa, may vendor na dyan Barado nga, pati bangketa O ba't sila nabuhay sa loob? Kasi ang pumapasok sa pasilyo ay mga suki. Humahango. Kaya kahit nasa kaduluduluhan sila at kasulok-sulukan ng pasilyo, ng ilalim ng building, sa loob ng building, nabebentahan sila. Pangalawa, sa maniwala kayo sa hindi, ito, papuputol ko daliri ko. Most of those building, nagpapaupa ng bodega. Kaninong bodega? Kaninong paninda? Doon sa vendor na nagtitinda sa harapan. Kaya wala silang reklamo. Ayan para unti-unti natin yan kasi alam nyo, marami diyang urot. Kasi ayaw lang ng tao ng pagbabago kapag mawawalan siya. Lalo na si Eddie at si Patty. Yan. Lalo yan, pantay-pantay na. Walang malakas kay Yorme. Walang mahina kay Yorme. Lahat pantay-pantay. Hindi po pwede sabihin magkaiba ng sukat yan. Sumunod. Yorme, sabi, ito pa, may manang urot pa. Wala na daw i-freeze mo nga yan, yung picture na yan. I-freeze mo yan, Julius. Hindi, sige, balik mo doon. Wala namang madadaanan ng sakyan. Hindi rin totoo yun, mga kababayan. Bakit? Sinukat namin yan. Hindi po yan na mema lang. Hindi kaya ang haba ng pagpaplano niyan Kasya ho dyan kahit fire truck. Tingnan nyo, yung sana isang may motor, makikita mo na kagad yung kapal nung bukana. Tagos-tagos yan hanggang doon sa Juan Luna. Tapos, planchado asfalto. Di ba? Ngayon, may tinda na sa building, may tinda sa baba, may espasyo ang tao makakadaan ng maliwalas. Pag may aberya makadadaan ng sakyan, madaling makita kung nagdugyot ng mga tao kasi nakaangatu yan para madaling malinis yung ilalim. Pero bawal magtinda sa bangketa. Hindi po. Kasi para daanan ng tao yung gitna, kung gusto niya maglakad sa gitna, kasama ng mga bihikulo, o makapaglakad ang tao sa likod niya, which is may bangketa. I hope nasagot ko po ang inyong mga katanungan. Kaya hindi po yan in fact, yan pong Ilaya pilot ng bagong pagdidisiplina. Susunod na natin, Kalaw. Saka Luneta. Pare-pareho. Para walang lamangan. Nakita nyo sa City Hall kanina. O balik mo naman doon sa City Hall. Tingnan nyo mga kababayan.
Kung kayo nagpupunta sa City Hall, ewan ko sa mga kababayan nating nanonood, ano? Kung kayo nakakapunta rito, alam niyo yung mga nagtitinda ng soft drinks dyan sa ilalim ng LRT. Ayan po sila. Ayan po sila, mga kababayan. Yung nagtitinda ng lugaw, minsan chumicha ako. Yung lugaw dyan, ayan po sila. Oh, tapos na-upgrade sila ngayon. Mas social sila ngayon, mga kababayan. Meron na silang debit card. Ay, libre. Walang tosgas eh. Yeah? Eh, bakit naman hindi? Kung hindi como vendor ka, eh, hindi ka na... Kahit sa Ilaya, gagawin ko sa inyo kung gusto ninyo. Meron pala ako nakalimutan. Sige, balik mo. Julio, sa Ilaya. Meron pa ako isang sasagutin para mawala yung agam-agam ng mga tao. Tanong, Yorme, paano mapipili yung mga namanininda? Ay, meron na pong nalaman ng mga taga Maynila. Paano ang pagkakasaayos-ayos? Ano sabi ko sa inyo? Di ba walang palakasan? Lahat pantay-pantay. Tama ho ba? Yun ang sinabi ko. Yung beneficiary, pagpalagay mo 100, no? 100 beneficiary. Bubunot. Kung ano nabunot mo, na numero, yun ang stall mo. Pero ba, mga kababayan? Di wala akong nililingon, wala akong tinititigan sa tinitingnan. Kasi ang masarap po kasi pag wala kang masamang intensyon, ano, pag ang layunin mo lang maging makatao, at the same time, tukdin mo lang yung obligasyon mo sa pangkalahatan. O nga pala, Yorme, 40,000 isang box na ganyan. Ang laki naman ng ginastos mo na pera ng taong bayan para sa mga vendor. Kaya naman nilang bilhin yan. Sagot, hindi po nyo pera yan. Hindi ko rin pera yan. Ipinang malimos ko yan. Hiningi ko yan ng tulong kasi gusto kong ipakita sa mga vendor kung ano yung tunay natin layunin na isaayos sila. At mabuti naman, maraming mga individual nag-donate ng pera. At sila na nagpagawa. Binigyan ko sila ng design. Sabi ko, ito design, pare-pareho. Walang ibang logo, kundi logo ng Maynila at saka yung, what we call it, City, anong tawag yan? Anong tawag doon? Skyline. Skyline, yan. Yan, nakita niyo yung white na yan. Diyan o ilalagay yung numero. Kaya pag notebook mo, doon ang pwesto mo. Yorme, dati nasa unahan ako. Baka mapunta ako sa likuran. Ay, hindi ko po mapipigilan kung ano ang tadhana. Ang kaya kong gawin ay maggawa ng polisiya ng pagkakapantay-pantay. Ayop, marami akong nasagot sa mga katanungan ng ilan. Kaya, kung kayo may tanong, mamaya, itanong nyo kay Yorme. Yan importante. Ulitin natin ito, sumpaan nating mga gobyerno at mamamayan. Kung ano na natamasan yung kagandahan sa Recto, sa Wanluna, sa Soler, sa Blooming Treat, sa Plaza Miranda Square. Sa Square, bawalo sa akin doon. Pinayagan natin yung mga mahirap nating kababayan sa gilid at Hidalgo. Okay? At saka yung kalyeng hindi rin makita dati. Oh my God. Na may mental block ako. Yung patumbok ng Nazareno. Simbahan ng Nazareno. Yun, non-negotiable yun. Yung ibang lugar, Raon, non-negotiable. Sabi ko sa inyo, pass, non-negotiable. Ngayon, nadagdagan ng Pedro Hill, non-negotiable.
nadagdagan tayo ng non-negotiable o A-Linaw saka Escoda. Ibalik na natin sa taong bayan ang kalsada. Karapatan ng bawat Manileño na magamit ang kalsada. May mga kalsada tayong medyo pinairal pa rin natin yung puso at pangunawa. Pero kailangan nasa katwiran. Katulad itong pinakikita namin sa inyo. Makatwiran. Makapamumuhay ng maayos ang taong bayang maglalakad, makakapamuhay ng maayos yung maliliit nating manininda, patuloy na nakapaghahanap buhay yung may mga building. Yun ba? Ano lang ho talaga, medyo binabalansin natin. Okay, I hope na-discuss natin yan, mga kababayan. Okay. Okay. Going back to clearing,